Hello, good morning everyone. Let's talk about. What not? Ito po tayo ulit. Medyo nag-hibernate tayo nung matagal-tagal dahil sa winter ba? Hindi, medyo nagkaroon din ng mga busy masyado tayo. So hindi tayo masyado nakapag-upload. But anyway, here is our update. What is the situation here in Canada in this year, 2025, ha? New Year tayo. New Year na New Year. Kailangan natin magbigay ng mga updates sa inyo. Kasi baka mamaya paparating kayo rito, papunta na o papunta na. Ano ba yung mga pangyayaring political? Maraming nangyari ngayon no? Buhat nung medyo nag-stop tayo na wala na matagal, ang daming pangyayari like sa Amerika muna, sa US, nanalo si Trump bilang President of USA. Ano ba yung, ano naman yun sa Canada, di ba? Pag titingnan nyo, wala lang. Pero dahil si Trump ang nanalo at maghihigpit siya ngayon sa border, ay may malaking epekto po yan dito sa atin sa Canada. Lalo na or especially do sa mga naninirahan na ngayon. Isang tabi na natin muna yung sa mga students natin. Ano ba yung sitwasyon kapag naghigpit si Canada si USA sa kanilang border? Unang-una, ang ikinakatakot dyan, ang luwag, kung magluluwag to si Canada naman sa kanyang border, dito naman po dadagsayang mga yan. Sa totoo lang, ang naobserbahan ko dito na talagang nagiging issue o mga problema ay mga immigrants. Hindi naman ako kasama ron. I-check nyo yung mga, siyempre may mga news dito sa crime. Mga immigrants talaga. Sila yung nagdadala dito ng mga, actually nakapasok kasi dito yung mga masasamang tao Ganun, pwede nating sabihin ganun, no? Masasamang tao na galing sa ibang bansa Ang luwag Nagluwag sila dahil, hindi naman nagluwag, kundi naging maluwag siya because of the students sa visa. Kasi ginamit yun yun ang mga ginamit ng mga ilang personalities or maraming personalities para makapasok dito. And pagpasok dito, sa totoo lang, ewan ko sabi nila nag-higpit daw ngayon, may mga nag-check daw ngayon, pero once makapasok ka kasi dito, tapos illegal ka nakapasok, hindi ka naman matitrace ng basta-basta hindi ka naman mahuhuli ng basta-basta, lalo na daan libo kayo na illegal immigrants. So that's one thing na magiging issue if si US ay naghigpit, dahil malaki, it's a very high probability that they're going to transfer or divert from US. Instead na US ang tatargetin nila, dito sila sa Canada pupunta, no? Kasi ngayon pa lang, ang dami na ritong mga illegal workers. Yan yung mga unang-unang kaagaw nating mga legal, halimbawa mga legal tayong pumunta rito ng mga open work permit. Kasi di ba pag mga open work permit, wala naman tayong particular pa na na employer na pupuntahan. Yung pagpasok mo rito at open work permit, kakatulad ko, I need to look for a job. May discrepancy kasi doon sa mga jobs niya. Kung makikita nyo, kahit mga nakapost na available jobs, may isang issue dyan sa available jobs niya. Let's say ang available jobs is 1,000 na makikita niya nakapost. Meron niya mismo sa government of Alberta. May check niya sa website nila ilan ba yung mga available na jobs. Let's say 1,000 nga, hindi nila kino-consider doon yung mga nagdo-double jobs Sasabihin nila, may available kaming 1,000. As if yung 1,000 na yun ay 1,000 ang may employ. Hindi
baka i-divide niyo yun sa 2, yung 1,000 na yun magiging parang 500 lang available na yan dahil marami rito na nagdo-double jobs. Ngayon, ang priority ng mga employer yung merong experiences na within Canada. So, mataas ang probability or possibility na ang kukunin ng employer ay yung may experience na, 'di ba, na working na rito. So is an issue kung bakit humihirap humanap ng trabaho talaga, especially dito sa Edmonton in Alberta, no? Tapos nung nagtaas ang mga cost of living sa mga other provinces like sa BC at sa iba pang provinces, dumagsa rin yung mga hindi lang Filipino, dumagsa rin yung mga other nationalities na galing sa ibang provinces. So, they call it interprovincial, no? Interprovincial from other provinces of Canada dahil mataas ng cost of living doon. Lipatan dito ngayon sa Alberta ulit. So, nagiging saturated din in terms of population si Alberta, in terms of employee, or employment. Siyempre, magtatakbuhan dito lahat siya, madadagdagan monthly, makikita niyo may update siya, madadagdagan ng 100,000. So, it's another issue kasi dito ang percent, nung last na nag-check ako is 7% ang unemployment at tumaas yun. So, that means humihirap yung trabaho, humihirap humanap ng trabaho. And that is how it is related kapag naghigpit sa borders sa US at hindi gumawa ng aksyon si Canada sa paghihigpit. Although meron siya mga sinasabing mga paghihigpit, pero bibigyan ko kayo ng example na unang-una. Ang mga workers dito, may makikilala kayo na ang mga documents nila is from other provinces, but they are working here. Sa totoong buhay, bawal yon na ang visa mo, let's say open work permit ka, ay sa BC. Pero dito ka nagtatrabaho sa Alberta, bawal yun. Pero maraming ganon. Especially sa anong business ito or anong work ito, yung delivery, na yung gig na tinatawag nila, delivery services. Like sa Skip the Dishes, yan, Uber Foods, basta yung mga delivery ng foods. Ang isa kasi nilang dahilan kung bakit yun ang mga kinuha nilang mga trabaho o ginawa nilang trabaho is because untraceable. Right now, it is untraceable in terms of tax. Although may bagong batas ngayon na inaapura ang federal ang government of Canada para kunin lahat ng mga naggigig or those deliveries working as delivery sa food industry, kunin nila yung mga pangalan ng lahat ng kanilang mga sa bawat employee or sa bawat employer, kukunin nila yung mga names. Pero hindi ganun kadali yun kasi may paraan din, may diskarte din yung mga delivery companies na yan, mga food delivery companies na yan Kasi pag nakita rin yung pasok ng pera sa kanila, siyempre mas malaki rin ang tax nila. So gagawan din nila ng paraan yan para lumiit yung pasok ng pera sa kanila. Ganun lang yan May nakikita rin ako ng diskarte dito, especially sa businesses. Hindi lang sa food delivery services, talagang may makikita kayong paraan para makalusot, para mas mababa ang tax na bayaran, lalo yung mga nasa businesses. So, hanggat hindi na i-implement yung batas regarding doon sa mga nagigig na yan sa food industries, ang dami nila. Alam niyo kung bakit ang dami? Kasi meron akong talagang kaibigan na nasa ganyang business. Self-employed yan Dati daw, kapag nagdi-deliver sila, malakas kasi dati talaga. Kasi mga 10 lang silang mag-aagwan. Let's say may
nag-pop up sa application nyo na umorder. So, 10 lang sila nag-uuna-unahan. Ngayon, halos 100 silang nag-uunahan para kunin yung i-deliver na yun, yung order na yun. Ano? So, ganun karami yung nag-work na especially yung mga student ang permit naman, yung mga student ang visa naman ngayon. Kung titignan nyo, working illegally kasi nakakalusot sila sa tax eh. Diba? Tapos, nagparami sila sa population. So, ang hirap i-trace dahil hindi naman basta-basta yan. Hindi alam naman minsan dito sa downtown yung mga yan. Wala naman sa mismong sentro yung mga nakatira eh. Siyempre, meron din mga malalayong areas dito or mga nakapaligid na maliliit na city dito sa Edmonton, sa Alberta. So, andun yung iba dyan. I don't know kung paano gagawin nilang pag-trace. Ano? So, alam natin, matitrace yan. Pero, paano yung illegal na pumasok? Medyo mahirap isipin kung paano ititrace yan. Nung una, dahil first world country ito, iniisip ko, syempre, tipong digital, nakaano na lahat. Pero I found out, hindi rin eh. Kasi talagang, well, hindi naman ganun ka-perfect. Kasi, like me, personally, na-experience ko nung dumating ako rito ng 2022. So, nag-file ako ng tax ng 2023, the following year. Sinisingil ako ng napakalaki ng Canada Revenue, ano to? Basta yung tax natin dito sa Canada. Libo ha, $1,000 yung sinisingil sa akin dahil ang kwenta nila is since 2011 yung dapat kong bayaran sa tax. Imagine niyo yun, 2011. Punta ako rito 2022 lang. So, maraming so I found out na hindi centralized, hindi rin centralized nila. Tapos pag pupunta ka sa isang agency, may pangalan ako ron, pero na-trace ko na hindi rin ganun ka-updated eh. Kahit yung address sa isang agency, iba yung address namin. Kasi yung wife ko dati is in Calgary, yun yung address na una namin ginamit. Tapos in-update ko yung address na namin dito nung nasa Edmonton. Tapos pagtatawag sa amin yung agency, na magkaibang agency, magkaiba rin yung address. So, hindi unified yung kanilang record. So that means, ganun din sa mga illegal immigrants, hindi unified yan. Kaya talagang hindi basta-basta nila mahahabol. So yun yung isa, nagiging saturated na dito sa area namin, sa Alberta. Tapos, maghihigpit pa si US. Tatakbo dito lahat ng mga yan, lalo maghihigpit. So ano yung consequence nun? Talagang hirap yung trabaho, talagang mas mahirap hanapin yung jobs. At the same time, ganun din, may effect din sa housing. Kasi yung housing dito, hindi naman katulad sa atin na basta tayo lang tayo eh. May standard sila na housing na kailangan mong i-provide pag magtatayo ka. So, magso-shortage din. Actually, ngayon nga, nakita ko nagtaas na yung nila eh. Kami, nagtaas na yung rent namin. Tapos yung price din ng mga bahay dito ng housing, nag-increase na rin. Why? Kasi dumadagsa na naman yung mga tao. Coming from other provinces, hindi mo na alam doon kung sino yung legal at illegal, diba? So, yun. Kaya kung pupunta kayo dito, mas maganda talaga, meron ka nang naka-reserve na puputitirahan, may nakahanda na, and at the same time, kung mas maganda, may employer ka na, may tina-target ka na. So, yun. May update nating 2025. At, ang dami nang nangyari, di ba? Yung paborito kong political rito, personality. Siyempre sa atin, sa back home, sa Pilipinas, may paborito akong personality. Pero dito muna tayo, ayan, Canada versus Philippines in terms of, sa
balitaktakan sa politics. Ang paborito ko kasi ditong personality talaga ay si sa finance dati, si Mr. Speaker. Yan, hanapin niyo yan. Ganun sila pagka rito naka-parliamentary procedure nila pagka kahit may init na ulo nagtatalo-talo. Si Mr. Speaker. Ang tawag ko sa kanya ay si Freeland Rover. Ang twist nga lang, grabing mag-defend yun dati ang sa finance ni Prime Minister Trudeau, si Freeland. Tabayan hindi ko maalala yung first name na. Talagang grabe niyang idepensa yung how the money is being spent ng federal government, no? Ng Prime Minister. In short, kung paano gastusin yung pera. Tapos ang twist itong December, nag-resign. Isa sa pinaka-key kasi yan key position ang sa finance. Pag Secretary of Finance ka. Sana Secretary ba itawag? Hindi ko masyadong tingnan natin kung ano itawag sa finance dito. Yun. So, ang tawag kapag sa finance, ito ay Minister of Finance ng Canada. Isa sa pinaka-key positions yan dito. At nakikipag-away talaga yun, nakikipagtalo talaga yun. No? Nakikita ninyo, hanap tayo ng video, pakita ko sa inyo kung paano pagbalitakta si Freeland. Tapos, in twist or turn of event, bigla siyang nag-resign ngayon. Yan. And dito, nag-resign siya as Minister of Finance. Kasi sisipain na rin daw siya, sabi niya. So, hindi na natin alam. Kaya, ano yung ibig ko sabihin doon? Fluid. Kasi nga mag-election dito sa Canada rin. Ay fluid yung situation. Medyo antabay-antabay na lang kayo para bago kayo maglibot uli dito or maghanap ng trabaho bago magtrabaho. Yung mga nandito na walang problema yan Pero yung papapunta pa lang at wala ka pang maayos na pupuntahan, hintayin muna nating matapos yung eleksyon para sigurado tayo. At ganoon din sa Pilipinas, di ba? Diyan sa atin.